Sa previous episode, ang bida nating si Sakura ay isang binatang naghahanap palagi ng away para patunayan sa karamihan na siya ang pinakamagaling at pinakamatapang, subalit isang araw nakita niya ang isang babae na iniipit ng mga bully kaya't nang makita niya ito ay agad niyang ginulpi ang mga bully. Binalaan niya pa ito na tandaan ang kanyang hitsura at pangalan nang sa gayon ay maparating nila ito sa kanilang leader at harapin siya sa isang santukan. Di naglaon ay nagkaroon ng kaguluhan sa lugar at isang grupo ng kalalakihan ang naghahasik ng kaguluhan sa lugar at dahil dito, agad na pumunta sila para pigilan ang mga ito. Binubugbog nila ang mga kalalakihan at nagawa nilang mapabagsak ang mga ito. Di naglaon ay inatake ni Sakura ang leader nila at sinipa ito sa mukha. At sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ni Hiragi na may malaking problema sila at lahat ng mga lalaki ay nagulat ng ibunyag ni Yumiya na alam niya na hindi iyon ang iniisip nila. Ang problema na tinutukoy ni Yumiya ay kulang sila sa mga seeds na itatanim. Sinubukan ni Hiragi ipaliwanag na ang problema ay sa grupo ng Lion's Head, pero nagtataka lang si Yumiya kung gusto ba niyang magtanim sila ng mga halaman. Napagtanto ng mga lalaki na hindi sila magkaintindihan subalit kahit papaano ay natuklasan nila ang dahilan sa likod ng sakit ng tiyan ni Hiragi. Hindi makapaniwala si Sakura na itong lalaki ang pinuno. Kaso iginiit ni Karo na igalang nila si Yumiya at ngayon lang napansin ni Yumiya ang ibang mga lalaki kaya ipinakita niya sa kanila ang lahat ng kanyang mga halaman. Naiinis si Hiragi dahil hindi nakikinig si Yumiya at tinuro ni Sakura na magkakamukha lang ang mga halaman, na syempre kinagalit naman ni Karo. Sinabi ni Yumiya na tingnan nilang mabuti dahil magkakaiba ang kanyang mga halaman. Napagtanto ni Sakura na ganoon din pala si Yumiya sa loudspeaker at medyo palabiro pero sapat na ang boses niya para makuha ang atensyon ng lahat. Hindi makakita si Sakura kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang meron kay Yumiya na nakakaakit ng mga tao. Di na makatiis si Sasaki kaya nagpa siya siyang ipaliwanag na lang ang nangyari at binanggit niya na hinabol niya ang isang magnanakaw at bago niya napag-alaman na nasa teritoryo na siya ng Lion's Head. Hinabol siya ng Lion's Head pero nailigtas siya ni Sakura at Kataro. Humanga si Sasaki kay Bin at nadala lang siya at sinisi niya ang sarili niya sa pagudyok ng sagupaan sa Lion's Head kaya humingi siya ng paumanhin. Sa hindi inaasahan, kilala pala ni Yumiya ang pangalan niya at lahat ay nagulat nang magpasalamat si Yumiya sa kanya. Ipinaliwanag niya na pinuprotektahan ni Sasaki ang mga tao sa bayan kaya wala siyang dapat ihingi ng tawad at nangako siya na sila na ang bahala sa iba pa. Bumalik sa pagiging kalmado si Yumiya habang tumawa sa kung paano kinamumuhian ng Lion's Head na bumagsak sila. Nahihirapan si Hiragi sa sakit ng tiyan habang humihingi rin siya ng tawad, ngunit sinabi ni Yumiya na hindi niya kailangang harapin ang responsibilidad ng lahat. Sumang-ayon si Neri at itinuro na si Sakura ang lumampas sa limitasyon. Nagtataka si Yumiya kung siya ba ang naghahanap ng away subalit ipinaliwanag ni Sakura na sinabi nilang lakas ang sagot sa lahat at sa totoo lang, kahabag-habag sila dahil binugbog nila ang isang mas mahina. Lahat ay namangha habang walang pag-aalinlang ang ipinaliwanag ni Sakura ang lahat, natatakot siyang maparusahan subalit nagulat siya nang sumang-ayon si Yumiya na kumikilos nga ng medyo nakakatawa ang Lion's Head kamakailan. Nabalitaan ni Yumiya ang ginawa ni Sakura sa Main Street at kasama ang ginawa niya ngayong araw, wala siyang magawa kundi pasalamatan si Sakura sa pagprotekta sa kanilang pamilya. Nagulat ang lahat ng tawagin ni Yumiya si Sakura na maaasahang bagong kapatid. Hindi ito nagustuhan ni Kataro at sa wakas, naunawaan ni Sakura kung bakit naaakit ang lahat kay Yumiya at dahil ipinaparamdam ni Yumiya na ligtas sila sa kanyang tabi, hindi alam ni Sakura kung paano haharapin ang ganitong mga sitwasyon kaya itinulak niya palayo ang kamay niya at nagtaka kung sino ang nagturing sa kanya bilang nakatatandang kapatid. Hindi naman ito gaanong malaking bagay dahil itinuturing ni Yumiya na pamilya ang lahat. Sa bayan ay biglang tumanggap ng tawag si Hiragi mula sa isang lalaking nagngangalang Kaji, ngunit halos hindi ito makapagsalita at nasabi lang ang salitang Lion's Head. Biglang ang pinuno ng Lion's Head ay humingi ng pansin at hila-hila niya si Kaji at nagpakilala bilang Choji at partikular niyang hinamon si Yumiya sa isang laban. Nagulat si Neri habang iniisip ni Sakura kung gaano kalakas ang pinuno na ito, na mas malakas pa sa second command na si Tagami. Nang maglaon, naramdaman ni Sakura ang kakilakilabot na kapangyarihan at nakita niyang naghahanda si Yumiya kaso hindi niya alam ang pakiramdam na iyon, lumabas ang lahat ngunit pinigilan sila ni Yumiya na sumama. Galit na sinabi ni Sakura na gusto niyang lumaban,
Subalit seryoso si Yumiya at malinaw na sinabing hindi niya uulitin ang kanyang salita at nagulat si Sakura at napagtanto niyang hindi na siya makagalaw. Nagbago ng lubusan si Yumiya kaya nagtaka si Sakura kung ito pa ba ang parehong tao. Binanggit niya kay Choji na hawak niya ang isa sa kanyang mga miyembro, at nagulat ang lahat nang makita nilang nag-smile lang si Choji sa harap niya at nakakatakot talaga si Yumiya kaya nagtaka sila kung gaano kabaliw si Choji. Nasabik si Choji para sa isang labanang 1 versus 1 at binanggit niyang sila ang nagumpisa kaya hindi sila pwedeng umurong. Kinilala ni Yumiya na sila ang nagumpisa ng away. Ngunit sinabi niyang sapat na ang ginawa ni Choji na binugbog na niya ang ilan sa kanyang mga miyembro kaya itinuturing ni Yumiya na tabla na sila. Tinignan ito ni Choji kaya nagulat si Neri nang tanggapin lang ng lalaki ang sagot na iyon. Pinapaalis ni Yumiya si Choji ngunit nagulat ang lahat nang atakihin niya siya sa halip. Madaling nahinto ni Yumiya ang atake at sinabing si Choji ay wala pa ring pinagkaiba. Binigyang diin ni Choji na siya ang nagumpisa ng bagong laban kaya oras na ni Yumiya para lumaban. Nagtataka si Yumiya kung bakit ba talaga gusto ni Choji na makipaglaban kaso hindi makapaniwala ang lahat ng sabihin ni Choji na hindi lang ito tungkol sa labanan kundi gusto niya talagang talunin si Yumiya. Ipinaliwanag ni Choji na nababagot siya matapos maging top dog sa Lion's Head at top dog din si Yumiya sa Frieren, ngunit tila laging natatawa at nag-e-enjoy si Choji, at hindi niya ito iniisip na patas kaya't gusto niyang maghasik ng takot. Iniisip ni Neri na baliw ang bata. Ngunit tila may alam si Yumiya at naiintindihan niya na marahil ay may pinagdaanan si Choji na mahirap, ngunit wala talagang ideya si Choji kung ano ang pinag-uusapan niya at sa sandaling iyon, nagulat siya nang dumating ang kanyang ibang mga kasapi at ito ang nagtulak sa mga binggays na kumilos. Tinawag ni Togama si Sakura na reversi at tinawag siya ni Sakura na Shaggy. Sinubukan ni Yumiya pigilan ang mga lalaki kaso ipinaliwanag ni Sakura na bagaman hindi siya makialam sa duel, hindi niya kayang tumayo lang at manood ng isang pagsalakay. Nakakagulat ang kanyang tugon, ngunit mukhang natuwa si Yumiya dito at gusto ni Choji na umalis ang lahat para makapag one-on-one sila ni Yumiya. Ngunit sa tingin ni Togami ay hindi na iyon ang opsyon. Itinuro niya ang paaralan, at nakita natin na galit at handa na para sa laban ang lahat ng mga estudyante at kinabahan si Neri dahil maaaring lumala ang sitwasyon agad-agad. Ngunit sinabi ni Yumiya sa lahat na huwag gumalaw. Pumayag si Yumiya na makipaglaban kay Choi ng 1 versus 1 basta't pababain lang niya ang kanyang mga kasama. Ininsulto siya ng isa sa kanila at tinawag siyang natatakot sa labanan, ngunit binalaan siya ni Karo na mag-ingat sa kanyang pananalita. Patuloy ang pang-aasar ng lalaki, ngunit itinuro ng isa pang lalaki mula sa Lion's Head na si Cat Arrow ay isa sa mga nasa tulay, kaya tinutuya niya ang paraan ng pagsasalita ng lalaking ito at pinapakalma ni Tekami ang lahat, at nagulat ang lahat ng imungkahi niya na ipagpaliban ang kanilang duel sa ibang araw dahil dumidilim na. Medyo masama ang kanyang rason dahil sinabi niyang mahirap makita ang mga mukhang nababasag sa gabi, nagtataka siya kung sang-ayon ba si Reversi sa kanya, ngunit itinuro ni Sakura na ang mukha niya ang mababasag. Napansin ni Choji na may alitan ang dalawang ito, kaya iminungkahi niya na makiisa ang lahat at hindi niya inirerekomenda ang isang malawakang labanan, ngunit sa halip ay gusto niyang magkaroon ng maraming one-on-one na laban. Sumang-ayon si Togami, kaya napagdesisyonan na si Yumiya ay haharapin si Choji at si Sakura ay makipaglaban kay Togami, si Karo ay haharap sa blondeng lalaki at si So ay haharap sa tahimik na lalaki. Sa tingin ni Yumiya, sapat na ang duelo nila ni Choji kaso sumang-ayon ang iba pang lalaki na lumaban at sabik ang tatlo sa kanila, kaya hindi makapaniwala si Heregi na ganito ka-eager ang mga bagong bata ngayong taon. Biglang may humiling na miyembro ng Lionhead na payagan siyang lumaban, pinili niya si Heregi bilang kalaban at nagulat si Heregi dahil kilala niya ang lalaking nagngangalang Sako at ang karaniwang kalmado na si Heregi ay nagalit, at humingi siya ng paumanhin kay Yumiya dahil napagpasyahan niyang sumali sa labanan. Napagdesisyonan na ihaharap nila ang kani-kanilang mga koponan at kinabukasan, nagpanik si Neri kaso sinabihan siya ni Sakura na kumalma at itinuro ni Neri na kasalanan niya ang lahat, pinayuhan siya ni Tachibana na kumain ng kahit ano dahil ang pag-aalala ay walang mababago, ngunit hindi mapakali si Neri. Natatakot siya sa mangyayari kung matalo si Yumiya, at nagalit si Kiaro sa posibilidad na maaaring sakupin ng Lion's Head ang Frieren at maaaring tuluyan itong mawala. Muling iginiit ni Tachibana na walang mababago sa pag-aalala at pinaalalahanan niya si Neri na hindi naman mahina ang kanilang grupo.
Gusto sanang umalis ni Sakura matapos kumain, kaso tinuro ni Neri na hindi niya kinain ang kanyang gulay at higit pang mahalaga, wala pa sina Yumiya at Hiragi at sila ay na-late dahil kinailangan nilang mapakalma ang lahat na handa ng makipagdigma. Nagtataka si Sakura kung bakit sa cafe na ito sila nagkita, at ipinaliwanag ni So na tradisyon na ng band na pumunta rito bago ang isang laban at pagdating ni Yumiya, binigyan niya ng papuri si Tachibana at ipinakita pa ang kanyang mga halaman. Itinuro ni So na close talaga si Yumiya kay Tachibana at nagtaka si Sakura kung kasintahan ba niya ito, ngunit tinawag siyang tanga ng lahat at nilinaw ni Yumiya na kapatid niya ito, ngunit pinaliwanag ni Tachibana na hindi rin iyon ang kaso. Lumalabas na pareho lang silang lumaki sa iisang sitwasyon at kusang tinawag lang siya ni Yumiya na kanyang kapatid, nakahinga ng maluwag si Tachibana nang hindi masyadong inisip ni Sakura ito, ngunit nagulat siya nang malaman niyang 16 lang si Tachibana na kaedad niya. Akala niya ay nasa 20s na ito dahil sa pagiging mature nito, napansin ni Kiaro na hindi nagugustuhan ni Yumiya ang usapang ito kaya tinapos niya ito at pagkatapos, tinatakot ni Yumiya si Sakura sa pagsang-ayon lamang na sobrang mature nga ni Tachibana. Ipinaliwanag ni Hiragi na protektado ni Yumiya si Tachibana ng sobra at magiging malala ang mangyayari kung malalaman niyang may problema ito. Hindi kumakain si Hiragi kaya't ipinaliwanag niya na iniisip niya ang Lion's Head. Nagtataka si Sakura kung iba ba sila noon kaya't ipinaliwanag ni Hiragi na naniniwala sila sa lakas lamang at dati, ang inaalala lang nila ay ang malalakas na mandirigma at palaging marami sa kanila ang mainit ang ulo, ngunit hindi nila hinabol ang isang estudyante. May malaking sagupaan dati sa pagitan ng Frieren at ng Lion's Head na kakaibang nakalulugod para kay Hiragi dahil mula nang hawakan ni Choji ang pamumuno, kumalat ang masasamang chismis at napansin niya na si Choji ay naghahanap ng away kahit saan. Dati sina Choji at Togami ay simbolo ng lakas na malalim ang malasakit sa kanilang koponan, kaya ikinalulungkot ni Hiragi kung paano nagbago ang mga ito at hinala ni Yumiya na may kinalaman ang isang nagngangalang Tomiyama sa pangyayaring ito. Ipinaliwanag ni Yumiya na malalaman nila ang higit pa kaso itinuro ni Sakura na maglalaban sila kinabukasan, hindi niya inaasahang maraming pag-uusap kaso ipinaliwanag ni Yumiya na ang mga laban ay mga pag-uusap din at ang mga suntok ay isang wika na minsan ay mas epektibo kaysa sa mga salita, bagaman maaaring totoo lamang ito para sa mga katulad nila. Natapos ang gabi, at nagpasalamat si Sasaki sa lahat sa pagligtas sa kanya at umaasa siyang mananalo sila sa laban at tinanggap ng lahat ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit itinuro ni Sakura na hindi siya lumalaban para dito. Tinawag siyang tanga ni Tachibana at sinabihan siyang magsabi ng isang astig na bagay at naalala niya ito bilang eksaktong sinabi ni Yumiya, kaya sinabi niya rin ito at kinabukasan ay dumating ang mga lalaki ng band sa tunnel at pumasok sa teritoryo ng Lion's Head. Iniisip ni Sakura na ito ang unang pagkakataon na lumaban siya para sa iba at hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya matatalo kailanman at tinanggap sila ni Choi sa kanyang teritoryo, at idineklara ni Numiya na handa na sila. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.